alam mo ba, may point ka dyan. Sino si Juan? Paki-explain nga. Now I know. Lumalalim ang kwento, Na-realize ko lang. Correct me if I'm wrong. Makabuluhang usapan, ating pagsaluhan. Tara na't magkwentuhan! Tayong mga Pilipino mahilig mag-picture, mahilig mag-selfie. Ayoko lang masyadong mag-selfie kasi average looking lang ako. Nakakainis yung mga babae, yung mga lalaki. Pag magaganda, isang post lang na good morning everyone, 700 like. Pag ganito itsura mo, kailangan na post mo sa Facebook. Achievement sa buhay. Kailangan grad pic, wedding pic. Pag nag-post ka, 2 likes. Yung isa doon, ako pa. Grad pic ko yun, Ang hirap dito sa Pilipinas, hindi pa tayo masyadong na-travel, pero ang hilig din natin mag-picture. Dito sa Pilipinas, lahat ng tao gustong mag-travel pero napupunta sila sa ibang bansa. Hindi natin mapuntahan ang mga lugar na sariling atin kasi ang mahal. Pero ngayon, samahan nyo akong mag-travel sa buong Pilipinas gamit ang photography. Makabulo ang usapan, ating pagsaluhan. Tara na't magkwentuhan! Very interesting ang guest natin ngayong araw na ito at ngayong episode na ito dahil isa na namang living legend ang ating makakasama. Ang kanyang picture ay nanalo nga lang naman sa National Geographic noong 2011. Ito ang Into the Green Zone. The master photographer, master travel photographer. I'm sorry, I have to correct myself. Master traveler photographer. Master travel photographer. Palakpakan natin lahat. Mr. George Tapang. George Tapang. Hi. Hello, sir. Kayo po ay pwedeng tawagin ding Mr. George Graphic. Pwede rin. Pwede rin. Dahil, Ito po yung naikabit nyo na talaga sa pagiging photographer nyo sa National Geographic. Right. Yeah. Ginamit ko yon dahil sa of winning in National Geographic photo contest all over the world. So, kung sasabihin yung George lang, ang daming George, may Washington, kung ano. Pero kung may George Graphic, it means na he's a photographer, a traveler. Yes. Paano nyo napili ang travel photography? Kasi ang daming aspeto ng pagiging photographer Pero bakit kayo nalinya sa pagiging travel photographer? Hindi ko siya napili dahil dun sa mga publication na pinagtatrabuhan ko is it's cater all over the country. So, it means nagta-travel yung magazine. Okay. So, yung magazine, kapag binigyan ako ng assignment, different location all over the Philippines, in other part of the world, in Mabuhay Magazine. So, napili ko travel, pero hindi ko mo travel is location. Kasi, yung travel photographer ay pinapakita rin yung kultura, yung pagkain, Opo. yung fashion, yung landscape. Opo. So, andun na lahat yon. Parang pinapakita mo ang isang bagay na nagsasabi na it's taken in travel, not in studio. Tsaka yung location kung saan nyo shoot yun, pinapakita niya yung uniqueness doon sa location na yon. So, kailangan inaaral nyo din yung kultura ng lugar. Tama po ba? Kailangan nyo po bang mag-immerse pa doon sa kultura ng lugar bago nyo kuhanan ng picture? Tama ka dahil kapag pumupunta ko sa isang lugar, una-una, kinakailangan ko muna ang immersion na hindi ako nakikilala. Para kung ano man ang pag-usapan namin, at least meron akong sarili kong idea kung ano yung lugar. Hindi yung susunod ako sa kanila. Kasi ang importante, mabigyan ko ng image yung mga litratong kinukunan ko from my point of view as a photographer. Not hindi bibigyan ko ng image from the point of view ng nag-hire sa akin o yung pinuntahan ko o nag-commission. Kinakailangan to make it more realistic from my point of view of an artist, a photographer. Kayo po ba ay nagdi-disguise? Kasi kailangan hindi kayo makilala, no? Nagdi-disguise po ba kayo para lang hindi kayo makakita? Or paano kayo nagbe-blend in? Well, yun ang isang concept, isang formula para makuha mo yung reality, yung true image. Opo. So, kinakailangan kahit you must be, hindi ka nakikilala, And then, dapat importante yon. Dahil kung ikaw ay makikita na ikaw ay may ginagawa sa kanila, lahat ng pinapakita sa iyo ay hindi tunay.
na yung Oo. gusto mong makita. Parang best foot forward po sila palagi, di ba? Parang kunyari, pag piyesta, alam nilang may darating na bisita, maghahanda ng bongga Yes. yan. Yes, 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 Pero pag yes. alam nila na wala, parang normal na buhay yung ipinapakita nila at mukhang makaka-capture nyo ng mas maganda sa photography. You capture the real moment and you can tell the real story of Mm. the place. Sa buong Pilipinas po ba, ano para sa inyo ang pinaka-interesting na kultura dito sa Pilipinas? Ang Pilipinas ay napakadaming kultura. So, hindi ko masasabi na yung kulturang yan na importante. Importante is nakakabit lagi yung pagka-Pilipino. Hindi yung como pagdating doon, iba na yung ikukuhan mo na, oh, parang China ito, parang ganito. Kinakailangan. Lagi mong ipapasok yung kultura ng Pilipino. Pagka meron po ba kayo kunyari, pumunta kayo sa Ifugao, parang may mga preconceived ano po ba kayo, judgment na sa kanila tapos pagdating niyo dun nakita niyo, "Ay, mali pala ako, mali pala yung mga iniisip ko tungkol sa kanila." Hindi ko nakukuha yun. Importante mag-immersion ako. Gusto ko na magiging get lost ako doon sa area para at least, di ba, hindi ako foreign to the area. Kinakailangan part ako nung pinuntahan ko. Opo. Kung hindi ko gagawin yon, magkakameron kayo ng distansya o whatever, di ba? Pati po ba yung kinakain nila kailangan niyo rin kainin? Yes, yes, yes. Dapat pakita mo yon kasi kapag hindi mo ginawa yon, they will not believe in you. Hindi ka sasabihin, oh, bisita ito, bigyan natin ng Special ng treatment. special treatment. O halimbawa, pinikpikan yung mga sa Ifugao, ano, yung mga manok na pinipik mo na at sinisigat ba, pakainin. Kung hindi mo alam yon, ay mahirapan ka. Baka ang lagi mong hanapin ay steak or sardinas, hindi lalapit sa iyo yung tao na kinakausap mo. Intensive po ba ang research ninyo bago kayo pumunta sa isang lugar o konting research lang tapos hahayaan nyo na yung mga tao doon ang magkwento sa inyo ng kultura nila? Ganon yon. Pero may mga isang kultura, isang bagay na dapat alamin mo na napaka-importante. Gusto ko na yun yung magbibigay sa isang photographer, sa isang katulad ko, ng respect. Dahil alam mo yun ang importante doon sa kultura na yon. So, pagka ang madalas yun lang nire-research, madalas yung importante sa kanila yung para hindi, kunyari, mga sinasamba nila, sa relihiyon nila, or mga ganon. Yun lamang po ang inyong nire-research para pagdating nyo doon, hindi naman kayo makabastos doon sa Yes, kultura. tama ka. Napaka-importante nun. Sa inyo po, ano yung pinaka-weird ng pinakain sa inyo nung isang lugar? Halos lahat kasing pinuntahan ko. Pinakain na po ba kayo na unggoy? Yung unggoy kasi is reality yon sa kanila. Dahil kapag inihahain sa yon, luto na. Opo. Hindi pinapakita kung paano pinapatay ang unggoy. Buti naman po kasi baka ipakilala pa sa inyo yung unggoy tas binigyan pa. Ito nga pala si Henry, the monkey. Ito yung kakainin nyo mamaya, Sir George. Nangyari na yan sa akin nung pumunta ako sa Agusan Mars, no? So, doon sa Agusan Mars, ang mga bahay doon ay nasa sa ibabaw ng tubig, naka-float, ano? Opo. Yung mga katutubo ron. Yung lugar na pinuntahan ko, nandun na lahat. Andun ang baboy, andun ang manok, whatever. Yung mga baboy na yun, nagtatakbuhan doon. Tapos, naalala ko, nung kumakain na kami, ang handa sa aming baboy. Ngayon, hinahanap ko yung baboy na tumatakbo-takbo. Sabi sa akin, wala na, kinakain mo na yung baboy. So, that's it. And then, this is part of the culture. Then you have to respect, di ba? Respect yun. Kasi nakita ko, ito pong coffee table book po ninyo. Parang, ang pinaka-nanalo, ito po, di ba? Itong nasa cover. Ano pong kwento dito? Bago ko po itanong bakit ito ang nanalo? Well, una-una, pinag-aralan ko kung ano yung theme dyan sa contest. Captured moment. Okay. Pag sinabing captured moment, these are the photograph, you captured it in that moment alone. Hindi mo pwedeng lagyan ng mga bagay na mawawala doon sa moment na yon. Diba? Hindi po kayo pwede mag-direct ng, mag-moment ka dyan. Tapos yun yung pipicturean ko. Hindi po gano'n. Hindi naman. Kasi una-una, ang mga elements dyan sa photograph na yon is the rainbow, Ito. yung clouds formation,
ang iniligay ko lamang diyan bilang photographer ay yung subject sa gitna. Ito pong Oh, babae. yung babae. Yung babae na yon nakita ko na siya yung 'pag nilagay ko ron sa gitna ng photograph na ang suot niya is kulay pink or fuchsia whatever 'no, aangat siya, mabi-break yung kulay na dominante doon sa buong pictures, green, clouds, whatever 'no. So, kung meron siya isang dot ng pula, yun ang magbibigay dun hahatakin yung mata mo para tingnan yung center ng pictures. Hindi po ba kayo siningil ng talent pin itong taong 'to? Hindi, ako nga ang nagpapasweldo sa kanya, eh. Ay, ito ba? Kakilala niyo naman po ito? Staff ko 'yan Staff dahil, niyo po. kaya gano'n, sino pa ang tatawagin mo at mauutusan, "Ay, pumunta ka nga rito, huwag kang titingin." Nakita ko po dito parang yung buhok niya naka-sway ng gano'n. Ah. Ito po ba yung dinirect niyo na Dinirect ko i-sway 'yan dahil niyo? malakas ang hangin. Kung maglalakad siya na nakadiretso, yung hair didiretso sa likod niya. Sabi ko sa kanya, yung ulo mo, i-bend mo ng konti to your right para at least yung hair bumagsak and then yung hair dadalhin ng araw. So, with my keen eyes, na pagtingin ko kung paano yung body language ng tao, makikita ko, ganun ang ginagawa ko. So, hindi lang ganung bagay, nagdidirect ako sa mga subject na nilalagay ko. Hindi, just maglakad ka rin. No, kinakailangan i-direct mo dahil ako yung nakakakita ng mga litrato na makakapture ko. Meron po ba kayong naisip na dito nung nakita niyo yung rainbow, nakita niyo na yung umuulan? Oo. May naisip na po ba kayong tema para dito kaya niyo naisip na i-sway yung buhok niya? Wala pa, talagang malayo yang staff kong diyan. Nung nakita kong may clouds at may rainbow, tinawag ko agad, "You walk at the center." Sabi, "Huwag kang lilingon sa likod, dito ka lang titingin. Bibigyan kita ng direction kung paano kita dito." Kasi hindi lang yung babaeng yan ang nagko-contribute doon sa element ng pictures. Yung boatman sa Meron din likod, boatman. galing yan doon sa kabilang lugar. So, inaabangan ko kung saan ko i-click yung camera para yung composition, tamang-tama, balance doon sa pictures. So, hindi niyo naman po ito dinirect? Dahil hindi niya Boatman. alam yan kung ano nangyayari. Wow. Ang galing kasi dito po ba kasi nakita ko tong mga unang pictures dito. Magaganda rin po itong mga pictures na nandito eh. Kaso ang kakaiba, walang tao. Walang tao. So, Well, importante po ba ang tao sa isang picture? katulad niyan, Palawan Islands, pinapakita ko yung landscape muna, yung mood ng landscape. Yung mga tao, nilalagay ko na lang doon sa mga area na kinakailangan ng tao. Kasi lagyan ko man ng tao yan, yung landscape, hindi siya mapapansin. It will destroy the pictures na concept na ginagawa ko. Importante, katulad niyan, nung ginawa ko yung libro na yan, naka-program in mind, naka-layout, how I start the book from sunrise to sunset. Okay. Ang ganda. Yeah. So, meron na kayong idea kung paano nyo Yes. i-compile ito. Yes. Tapos, during sa pagbubukas mo, nakikita nyo na yung mga puro clouds, puro horizon ang nakikita natin Yeah. dito sa umpisang page. Oo. Pero pag nakita nyo, susunod na picture, mga Islands. islands, Oh, tapos mga birds na yung susunod. Yes. Yan. Ang ganda. So, Tapos, tao. yes. Tapos, ang panapos po nito ay isla pa din. Isla pa rin. Yes. Okay. So, yan. Tingin nyo ba, Sir George, kung walang tao dito, Hindi mananalo kayo? mananalo. Walang moment na nagsasabing ganito dahil yung tao ang nagbibigay kwento ng spirit sa litrato. Ano ang dapat maramdaman ng isang tao pag tiningnan niya itong picture na ito? Importante, kapag tinitingnan mo yan, iniisip mo na agad kung bakit ito maganda. Anong kwento? So, ikaw na lamang yung magbibigay kwento sa pictures na pinapakita ko sa iyo na sa akin may kwento. Pwedeng ang kwento po nito ay nagpapapansin yung babae dun sa bangkero. Oo. Parang gusto niyang maging jowa itong bangkero. Yun ang interpretasyon mo. Opo. Pero ang interpretasyon ko,
Dahil una-una, hindi puwede siya magpapansin dahil hindi ko nakikita yung mukha niya. Ang Tama. nakikita ko lamang yung kulay ng kasuotan niya na nagbibigay, add ng color sa total pictures na kukunin ko. Kayo po ba'y kumukuha din ng mga portraits ng Oo, mukha? right, tama. Ang dami kong kinukunan ng portrait sa annual report, portrait ng mga presidente, portrait ng mga artista, portrait ng everything is part of my photography work, no, portrait. Kaya lang, yung portrait na kinukuha ko hindi katulad ng mga portrait sa studio Mm. na laging may makeup, ganito, no. Ang portrait na ginagawa ko is like environmental portrait, portrait ng isang katutubo na Mm. nagbibigay istorya na, ito yung katutubo na nakatira sa Lake Cebu. Sa Lake Cebu makikita mo yung lake, yung bulaklak and everything. So that's a kind of portrait na ginagawa ko. Kung Hmm. presidente ka, nakikita mo yung litrato ng isang presidente na nagsisimbolize na siya'y presidente ng buong Pilipino. Katulad po ng isang picture dito ni, Cory Aquino 'no, Yes. yung picture niya ay nakaupo tapos may dalawang flag sa Oo, ano, ta's nakalagay dun yung oo, simbolo ng oo, pangulo. So, oo. ayun yung gusto niyong ipakita na ikaw ay pangulo diyaan sa picture na yan? Yes, yes. Pero ang inisip ko, dahil nung kinunan ko si Cory dahil siya ay na-elect, 'di naman siya yung katulad ng ibang pangulo na may ibang ibang background kundi he's a siya ay just plain housewife, isang asawa ng isang kilalang politiko. Opo. No, do'n ko pinakita na yung presidente ng Pilipinas ay dating housewife lang. Pero nakikita mo rin yung siya ay presidente ng buong Pilipino, pero naroon yung seal ng Philippine Seal at saka Mm. yung inuupuan niya maayos. So, kinakailangang i-balance mo, hindi ko mo portrait na kaya mo namang gawin yan sa Photoshop o whatever, no. Kinakailangan pakita mo na ganito yung image niya, kung environmental portrait ang tawag ko riyan, ano, parang gano'n. Environmental portrait, Yes, kung saan environment ka na naroroon at kung ano ka dun sa lugar na yon. Kayo po ba ang nagde-decide minsan kung saan niyo gustong kuhanan ang isang subject? Yes, ako ang nagde-decide. Ngayon, kung meron desisyon ang kliyente, sinusunod ko yon, pinagbibigyan ko. Opo. Para hindi naman lagi akong nasusunod. Saka gumagawa ako ng another study na pwede nilang pagpilian na mas maganda kasi mas yung mga taong doon sa lugar na gano'n environment ay mas relax, hindi yung mas stiff na iniisip nila dating, dapat maganda ako riyan 'no, Mm. kinakailangan. Kung ano yung nakikita ng photographer na may bibigay mo ng istorya or halimbawa, kung ano yung dapat from the point of view of other people looking at the pictures, dapat bigyan mo siya ng istorya. Yung eto po, may pinapakita dito parang, sa Marawi ba ito? Sa Marawi po ba Yes, ito, yes, Sir yes. George? Ayun, kinunan ko yung isang Maranao na yung kanyang pagiging Maranao na kagalang-galang, yung kasuotan Yung niya, kasuotan sino po. ba siya. So ang ginawa ko, dinala ko siya dun sa destroyed, architecture ng lugar at parang pinakita ko na nag-iisip siya na makikita mo yung mukha niya is ito yung Marawi na napakaganda noon, nanganay si Rana. So yung Mm. expression, pinapakita ko, pinapaabot ko ron na this is the pictures na nagbibigay istorya o soul do sa pictures na Rubens na kinukunan ko. Parang ang istorya ay anong nangyari? Anong nangyari? Oo. Bakit tayo humantong dito? Yes, ye Pag kukuha niyo ng picture, 'di ba madalas may mangyayari po na paulit-ulit na lang ang isang teka, pumiyok po ako dun 'no. Uulitin ko. Paulit-ulit niyo pong, may isang lugar kayong paulit-ulit na pinipicturan. okey. Dahil, paano niyo minsan magsasawa din kayo kung Hmm, ano yung anggulo dito. hmm, Paano niyo ginagawang kakaiba na naman 'to everytime? Kunyari Luneta, hmm. laging paboritong picturan 'yan, pero kayo po paano niyo iniisip or paano kayo nagsisimula para hindi naman maging paulit-ulit at boring yung kuha ninyo? Iyan ang isang kung sa kunwari signature ng Mm. pagiging photographer ko. Opo. Bago ko gawin yung kukunan ko halimbawa luneta, iniisip ko, masyadong common itong ganito, masyadong touristic whatever. Then ito na yung time na gawin ko yung sarili kong idea from the point of view of a photographer.
na kino-compare ko yung nakikita ko sa ibang lugar, sa Mm. ibang bansa, na ibang park. So, kinakailangan bigyan mo rin siya ng importansya na make your country is beautiful than them. Mm. So, kinakailangan ipasok mo yon. Sa pagkuha po ninyo ng isang picture, ito po ba'y inuuna niyo po bang i-conceptualize muna yung istorya bago kayo pumunta sa isang lugar? O doon niyo na lang maiisip kung ano yung istoryang gusto niyong kuhanin? Well, it's pareho yon. Kasi minsan kapag naroroon na ano sa isang lugar na dun ko kukunan yung isang subject na kinukunan ko. So, gumagawa ako saka kuminsan pumapasok yung mga idea. O dapat pala ganito ang gawin ko dahil why? Ang mga factors na nagbabago ang isang idea dahil sa panahon, Mm. panahon as in yung mood ng lights. 'Di ba? Okey. Panahon dahil yung kung ano yung nakikita mo na ngayon na dati ang building na itong lugar na ito may building whatever. So, kinakailangan ipakita mo yung progress na panahon nung una at panahon ngayon. So, Ah, pinapakita mo na kung ang Luneta ay gano'n nung una, pakita mo naman na nag-improve. yes, may condo na po sa likod. Right. Pero yung condo na yon is not part of the pictures. Mm. Hindi ko ini-include 'yun dahil wala 'yun sa direction ng length ng camera na kinukunan ko. Importante doon, the Monument of Rizal, Mm. kung anong oras dapat kunan ko, ito ba ay silhouette or hindi silhouette. So, 'yun ang mga factors na binibigay ko Okey. sa Ang daming litrato. factors para mag-iba Marami, ang isang marami. picture. Yes. Oo. Paano niyo po ginagawa ng ano, ng loophole or ano, anggulo yung condo doon? Naging problema rin po ba sa inyong mga photographer yun? Yung Well, sa akin hindi ko problema 'yan. Sandali ko lang hindi, maalis 'yun. I'm going to use a different kind of lens, hindi wide angle. okey. So, yung kuha na yun, ito lang yung maka-capture do'n sa lens na nilagay ko. Yes. Eto po ano, Sir George, balikan natin yung isa niyong photograph ng Boracay. Ito ay kinunan niyo kailan? That was taken mga 1980s pa yan 'no, hindi pa gano'n ka-famous ang Boracay. Ah, Wala pang kuryente, wala pang ano. So, yang kuha ko ng Boracay na yan, walang masyadong tao. mm. Pinag-aralan ko kung papaano makukunan yung Boracay na yung beach is untouched. Yung Pinag-aralan ko yung movement ng tao. Sa Boracay kasi pagdating ng 12:00, ang mga tao lahat, ang mga Pilipino is nasa sa loob oo, ng resort or whatever. So that's the timing, that's the opening time para mag-photoshoot ako. oo, Walang footstep, early morning, tanghali, tuyong-tuyo ang sand, so maputi. mm. So marami kang factors, dapat babasahin mo Low tide. yung tide. Babasahin mo yung kung ano yung mga boats na naroon sa area na yun na hindi mo naman nilalagay dahil hindi mo control yon. Ang galing, parang inaaral niyo rin po yung weather. Sakto po parang kamukha niyo rin po si Ernie Baron. That's good, di ba? Oo. Ang photographer kasi dapat ganon. Hindi basta kumukuha, hindi Ah, basta maganda yung equipment mo, mahal yung equipment mo, maganda ang litrato mo. mm, It's not the tools, it's the idea of the photographer kung paano mo ipipresent. Yung litratong yan ang nagpasikat sa Boracay since nung kinunan ko dahil nung ang Philippine Airlines meron sila ng bagong kuwan ngayon, nilalagyan nila ng litrato yung jacket kapag bumili ka nakalagay do'n. okey. Tamang-tama yung Boracay pictures na yun is horizontal, 'di ba? 'Pag Opo, nilagay mo ro'n, nakikita mo yung Vinta, yung Parao, yung sand na maganda, mm, yung lipa, yung ating the sign of, tropical country, yung mga niyog, ano, 'di ba? mm. So, that's the symbol. Simula no'n, all over the world, imagine kung saan lahat lumilipad ang Opo, plano, nakikita dahil yun ang nakalagay na litrato. So, hinahanap yung lugar na yon. hmm. That's the first na ang Boracay ay Kwentuhan would like to thank the following sponsors: Buffalo's Wings and Things, Barong Rosales,
Para po sa inyo, Sir George, bukod sa mga beaches, sa mga Boracay, since Yeah. naikot niyo na yung buong Yes. Pilipinas, ano sa tingin niyo yung isang lugar sa Pilipinas na dapat puntahan pa ng mga Pilipino? Na hindi masyadong na-a-advertise at hindi masyadong napupuntahan ng mga turista? Maraming lugar ang gano'n na dapat, makuha. Ang problema nga lang sa atin, kinakailangan bigyan mo ng tamang tawag dito, promotion yung bawat lugar. Mm. Yung lugar kasi magaganda siya pero hindi mo maabot dahil walang Infrastructure, daan. infrastructure, walang lahat, walang everything. So, kahit nag-ikot ako buong Pilipinas, 'pag tinignan ko yung litrato ko, medyo magkukuwan siya, magbibigay ng, "Oh, mas maganda ito sa ganitong lugar." 'Di ba? Mm. Katulad ng rice terraces natin, nung una napakaganda ng rice terraces natin. Pero nung lumabas ang litrato ng rice terraces ng Vietnam, ng China, parang iniwanan tayo. Why? Because yung ating rice terrace napabayaan. Ah. Umaasa tayo sa, ganda ng ganito, pero hindi natin tinutulungan yung mga taga roon at bigyan ng magandang daan, kung anumang bagay na matitirhan nila. Importante yung as of now ay yung mga lugar na destinasyon na maganda ay lagyan natin ng makakatulong kung anong hinahanap ng turista. Yes, naku. Kayo Sir George, sa mga photography po ninyo, nadadaanan niyo yung mga lugar sa Pilipinas, madalas ang mga lugar dito sa Pilipinas ay nagpapakita ng kahirapan. Yes. Since third world country po tayo dito sa Mm. Pilipinas, ano po ang take nyo sa poverty porn? Or meron bang iniiwasang subject kayo pag kayo nagpi-picture ng travel photography? Iniiwasan nyo ba yung mga squatters area para lang Yan ang ma-promote ng isa sa maayos? mga rules na nakapasok sa litrato ko. Huwag mong papakita yung bayan mo ay ganito ang sitwasyon. Pakita mo yung maganda para matulungan. Ngayon, kung papakita mo yung mga poverty, whatever, parang humihingi ka ng tulong sa ibang bansa na, tulungan mo naman kami, mahirap kami. Mm. Paano ka tutulungan kung yung mga tao dyan ay hindi nagtumutulong? So, pakita mo maganda. So, ang Okey. idea is pakita mong maganda para yung lugar mo ay hindi masira. Mm. Hindi yung mga forest ay hindi gawing kalbo at putulin, yung mga mountain hindi gawing, pakita mo maganda ito na kapag wala ka ng ganitong nakikita, saka ka manghihinayang, Mm. 'di Ba't ba? ang diin po nung pagkakasabi niyo ng kalbo? Ay, nakita lang kita kasi yan kasi yung idea ko 'pag nakakakita ko ng mga forest na wala nang tumutubo. Kawawa naman ako. Ang ganda ng inyong, sinabi, Sir George. Parang photography with a purpose Yes, ang dating, that's it. 'no? Kasi That's yung sinasabi po ninyong photography with a purpose, ina-apply niyo rin sa inyong advocacy. Nagtuturo po kayo sa mga katutubo ng photography, totoo po ba yun? Oo, isa yan sa naging advocacy ko dahil sa kate-travel ko. Because yung isa sa mga subject na kinukunan ko na napakaimportante is yung mga katutubo. Mm. Kasi yung mga katutubo ang may ibang istorya. Ibang istorya na nakikita mo na ganito sila noon pero ngayon iba na. Opo. So, ang ginagawa ko, tinuturuan ko sila ng photography, using an equipment na kaya nilang gamitin at silipin na mag-e-enjoy sila. Ako, bumili ako ng mga almost less than 20 cameras, no? Mm. Binenta ko yung isa kong camera, ganitong camera yun, no? Ganito. Eto pong panorama, Oo, oo. binenta ko yun. Pero So, bago tayo dumating dun, Sir George, puwede niyo bang i-explain ng maiksi itong, camera ninyo? Itong, panorama? okay. Ta's ipakikita ko po kung ano yung kinalabasan. Itong kamerang ito ay bilang photographer, binili ko ito dahil yung ibang camera ay hindi kayang gawin yung nagagawa nito. Ang kamerang ito, kung ano nakikita mo yung haba, ay nakakapag-produce ng spread, mahabang-habang litrato na walang cropping o na hindi mo dadayain o dudugtong-dugtungin. So, ito yung panoramic camera Ayan, na oh, 'pag sinilip mo, ayan, nakita mo yan, talaga oh. ang haba. Ang haba, ilang pages yan? 4 na pages po, 4 yan, pages, oh, oo, ayan, oh. yan, ang haba. Kung ano yung nakikita mo yan, ito yung nasisilip ko rito sa camera na ito. At saka hindi lang yan, but wait, there's more, meron pa dito. Magkabila, yan, oh, oh. Hmm.
Baka mapunit ko bigla. O yan, okay. So, Yeah. yan ay may purpose ang bawat tools. Kung sa kuwan ay these are tools, di ba? Opo. Na ginagamit mo para kang painter na kung kailangan mo ng malaking pipinturahan, you need a big brush. Yes. Kung kailangan mo panoramic, you need a panoramic camera. Opo. So, ganon, hindi basta kung anong camera meron ka, pipilitin mo at ipo-photoshop mo lamang. So dahil po sa inyong Kayang gawin yun. advokasya na Yes. magturo ng mga katutubo Yes. at hindi naman sila pwedeng gumamit ng mga ganyang dekalibreng mga camera, Mm. binenta nyo po yan para bumili kayo ng mga cameras na pwedeng gamitin ng mga katutubo. At anong camera po yun? Ito yung camera na yon. This is a high-end camera. Mataas ang resolution. Kung ano nakikita nila rito, yun ang makikita nila. Mm-mm. Ang tinuturo ko, kung ano yung mga bagay na dapat mo i-capture sa camera na ito. Mm-mm. Hindi na yung technical. Ang technical ay iniisip na ng camera. Mm-mm. Huwag mo na silang bibigyan. Ang importante, mag-enjoy sila sa ginagawa nila. At kung ano yung dapat nilang kunan na kapag kinunan nila, hindi mawawala. Kahit Opo. litrato man lang ay may maiiwanan. Ganito ang suot namin, ganito ang pagkain namin, ganito ang litrato ni nanay, ang kagubatan ay ganito pa, ganito. So, lahat ng bagay na kuha nila ay nai-record. Importante may record mo. Mm-mm. Dahil gayon, ang mga kasuotan ng mga katutubo ay nawawala na. Nawawala na. Wala na yung tamang kulay. Dahil because of what? The festivals. Mm-mm. Dahil may sponsor, mapapalitan ng kulay ng pula sa berde, na dating kulay pula ang uniforme ng mga tiboli, whatever. Dahil pinasok nila at mananalo sa contest, ay Okay. gaganituhin. Opo. Nahahaluan na ng komersyalismo. Nahahaluan ng commercialismo. Ang purpose po ng pagtuturo nyo sa mga katutubo ay para ma-preserve ang kanilang kultura Yes. through importante yun. photography. Through photography. Ang ganda. Wala nang ibang kwan makakapag-preserve nun kundi litrato lang. Kung maalala mo, paano naniwala ang tao sa buwan? Sa litrato. Paano naniniwala mo nung pinatay si Kennedy, ganito nangyari sa Sa litrato. litrato. Ganun. So, lahat ng bagay recorded by pictures. Kasi may purpose ang camera at litrato. Hindi basta, dapat maganda ang litrato, i-AI mo, i-ano. So, yung ganung bagay ay dadating ang panahon, mahirapan tayo. Maganda po for yung history. nasabi niyo yung AI. Ano naman po ang tingin niyo sa mga taong gumagamit ng AI? Kayo po ba bilang dekalibreng photographer, gumamit na rin kayo ng AI? Hindi ko pwedeng i-apply yan sa litrato ko. Dahil ang litrato ko ay pinag-isipan ko. Naghintay ako ng magandang panahon, oras, vantage point, kasuotan, whatever. Ngayon, kung ang litrato ko ay gagamitan mo ng AI, na kung kinunan ko is gusto ko umuulan doon sa area dahil mataas ang lugar, tapos gagawin mo na may sunset, na wala naman sunset, Mm-mm. you're cheating. Yes. You're cheating. Kasi parang art ito eh. Bakit mo dadayain yung art? Yes, yes, 'Di ba? yes. Parang minanipula mo rin kung ano yung magiging pakiramdam ng mga tao Yes. na makakakita ng iyong art. Kita mo yung mga nakikita ko ngayon sa Facebook. Makikita mo yung mga litrato, ang gaganda. Pero pag tiningnan mo yung reality, hindi naman pala ganun kaganda. Mm-mm. Makikita mo walang kulubot dahil pinindot mo lang dahil sa AI. Ay, nagbabago ang lahat. Nagbabago ang lahat na gusto mong makita na nung batang-bata ka pa, ganito mo, ganito tsura mo. Tapos, i-AI mo. Parang there's no respect on the reality. Tama. Ang ganda ng sinabi niyo po, Sir George. Ito naman po, medyo hindi maganda ang ating susunod na tanong. Ito ang ating segment na, totoo ba? Totoo ba? Totoo ba? Ito po ang isa lang na tanong namin sa inyo, Sir George. Ano po masasabi niyo na sa kinakasangkutang issue ng Secretary of Tourism na si Secretary Cristina Frasco, yung mga picture po niya ng tourism. Tumatawa na kayo, Sir George, na puro mukha lang niya ang nandoon. Kaibigan ko naman si Secretary Ay, pa. yan nga po. Kaya parang may picture nga po kayo dalawa. Kaibigan ko naman siya at isa siya sa nag-award sa akin bilang Pillars of Philippine Photography. It's because yung mga trabaho ko
ay ini-judge ng different regional director at saka iba-ibang kwan to give the honors, no? And Yes. then nakita nila yon. Si Secretary, hindi lang siya kasi ang tao sa Department of Tourism. Mm. May mga tao na nagko-conceptualize ng ganong ideas. Meron silang kung sa promotion board, merong marketing board, so ganun. Ang pagkakamali lamang diyan is yung mga tao na gustong magpasikat sa o Sip-sip. magpasipsip sa sekretarya, inilalagay na nilalagay ang Ah, litrato niya. Pero without the permission of the secretary. okay. So the secretary he's doing good, ano, kahit papaano nakakatulong. Kaya lang ay siyempre yung mga tao around the secretaries, around no kung kung sa kun ay kung Palakas, magsisip-sip ka, pampalakas, lagi oo. kang kasama sa travel, 'di ba? Lagi. Yes. So ilalagay ka ng gano'n. So ang hindi nila alam parang, wow, nalalasing na ata kayo dahil Oo. tourism, travel and everything. O gusto niyo laging publicity kayo or whatever. So this is not the fault of the secretary. Yeah, parang sasabihin nila, "Ay, ang ganda naman ng secretary. Ay, ikaw naman ang gamitin natin." Yes. Sip-sip Yes. sila. Gano'n Yes, pala ang yes, yes. istorya do'n. Yan ang story doon. Yan ang story doon. Mm. At saka bawat department may kanya-kanyang responsibility sa tourism. Kung kayo po ang magko-conceptualize ng para ma-boost natin ang tourism pa sa Pilipinas, Mm. kung kayo po ang magko-conceptualize ng promotional, ah, marketing ng mga tourist spot sa ating Mm. bansa, ano po ang naiisip niyong concept? Kung ako tatanungin mo and I'll been all over the country, ang isa sa mga concept na dapat i-improve ng Department of Tourism that is infrastructure na Mm. pupuntahan at na papakinabangan ng mga turista na pumupunta rito. Hmm. Yes, we need something of a good resort, good hotel, transportation, road, yung sanitary, mga toilet and Banyo. everything. And then yung mga photographs, get a photographer na makapagsasabi at makapag-aaral na yung mga areas na dapat kunan at hindi pa ulit-ulit yun na lamang. Mm. Kasi minsan nag-observe ako Opo. sa mga cruise ship, ano. Ang sabi nung isa sa mga pasahero ng cruise ship, "Wala na bang pagbabago? Ito ang nakikita natin. Nung unang pumunta kami rito nung 1980s, 90s ganito pa rin. Wala na ba tayong ibang Ah. mapakita? Eh, naiwanan tayo ng Vietnam, ng China and other things. Pakita naman tayo ng magandang litrato. Baka puwedeng libre, yan na lamang." 'Wag gano'n. Mm. Give a proper to the artist. Pay them well and then they can produce a better pictures. Napakaganda niyan, Sir George. Sana may nanonood from, Department of Tourism at, 'wag na kayo sumipsip. Kunin niyo na lang Tama yan. yung, Tama idea yan. ni Sir George. Magbayad kayo ng photographer. Bakit nangunguripot mo ba sila? Ang gobyerno kasi lahat ng bagay na gagawin natin is dumadaan sa bidding. Hmm, Yung pagdating sa bidding na yan, pababaan. sino-sino ba ang makikinabang sa bidding? Meron bang nagpapabid na walang under the table? O, 'di Nakita ba? na natin 'yan sa flood control. Meron. Well, that's part of it. Be honest, no? Kung gusto mong kumain ng masarap, 'di magbayad ka ng masarap para sa masarap na pagkain, 'di ba? Yes. Gano'n ibig sabihin, 'di ba? Wag na yung kung ano-ano pa, isipin muna ninyo yung kapakanan ng bawat Pilipino na we are in a different era na napapag-iwan na tayo ng ASEAN country. During the time na nagsimula ako na maging photographer at tinulungan ang tourism, napakaganda natin. Pero ngayon, nalulungkot ako na pag-travel ko ulit sa different country, meron naman tayong papakitang maganda, pero hindi natin napapag-isipan. Gusto natin anong gusto natin pakita sa ating to promote the country? Good food? Wow, good food. Eh, yung sinigang natin hanggang ngayon sinigang pa rin, 'di ba? Oo. Yung adobo natin hanggang adobo. Can we think of something na medyo may Filipino culture na, "Oops, masarap palang ganito, Mm. na ganitong gawin natin." The food cannot promote the country. Oo. I travel all over, pero ano ba ang pagbabago meron ang Pilipinas? Naging mahal lang ang mga tourist spots. Mas mahal pa kaysa sa Vietnam. Eh, pagpasok mo na nga lang sa port of entry, anong unang sinisingil natin?
environmental fee. Yes. Saan pumupunta yung environmental fee? Yung ba pinapuntahan natin, may mga common toilets? Wala. Sa environment na po kayo iihi. Parang yun po ang Kaya gusto ngayon, nila kaya kung mangyari. minsan nga yung nangangamatay yung mga halaman doon sa ibang lugar dahil iniiyan ng mga turista. Tapon tayo dito, tapon doon. Hindi, wala tayong magandang basurahan, wala tayong cleaner ng beach. Ayun, maraming salamat, Sir George. Ang ganda ng sinabi niyo. Sana nga may nanonood na galing sa mga nasa kapangyarihan. Ito naman po, Sir George, Yeah. another segment, last segment na po natin. Ito ang one-on-one. 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 May papapili lang po ako sa inyong dalawang bagay. Pwede po kayo pumili at pwede nyo rin po explain kung bakit yun po ang Ano inyong... ba yan? Kwarta o kahon? Parang ganun po. Ano po? Kwarta o kahon? Ano po pipiliin? Pareho na. Yan. Yung kwarta na nakalagay sa kahon, wag lang sa maleta. Nako, gahaman po pala kayo. Ito po, digital o analog? As of now, I'm go to digital. Colored or black and white? Yung color, pwede mong i-black and white, pero yung black and white, hindi mo pwedeng i-color. Ayan. Luzon, Visayas o Mindanao? Kapag inalisan mo ng isa yan, hindi na Pilipinas yan. Very good answer. Bukod sa Pilipinas, anong bansa na gusto nyong kunan din ng larawan? Kata-travel ko lamang, ang pinuntahan ko is Japan and other countries. Pero yung Japan kasi may disiplina, Mm-mm. maganda, lahat na doon. Hindi na, Kahit iskinita lang, malinis. kahit iskinita, malinis. Tsaka ang kulay po ng kanilang mga di ba? Parang wala kang pangit na picture Wala, pag nagpicture ka sa Japan. wala. Kaya kahit babae, maganda. Iyon ang sinasabi ko na. Magaling na local travel photographer bukod po sa inyo. Magaling na travel photographer, yan ang hindi ko masasagot sa iyo. Dahil daming magaling at daming hindi magaling. Pero mas marami pong hindi magaling. Marami ang hindi magaling. Yan. Living or dead na favorite nyo pong international travel photographer sa Life Magazine, Nat Geo or etc. Parang wala akong masabi dyan dahil lahat sila mahusay eh. International personality na gusto nyo pong makuhanan ng larawan. Nasubukan ko na lahat dyan pero sa akin, pantay-pantay sila. Ayaw nyo po talaga sumagot. Local personality po na gusto nyong makunan ng larawan. Na Ako? hindi nyo pa nakukuhanan na gusto nyo pa pong makuhanan. Ako, ang gusto ko lang makunan ng local personalities na hindi ko pa nakukunan ay yung si Bongbong Marcos. Hindi nyo pa po nakuhanan. Nakunan ko na yan nung una pero yung mga lahat ng presidente nakunan ko na pero mukhang may character siya dahil alam mo naman kung paano siya naging presidente from nung simula pa sila. Iba ang tingin at iba rin ang tingin ngayon. Kaya dapat i-justify mo yung pagiging presidente niya. Gusto nyo makunan yung moment na yon Yes. na kailangan niyang i-justify ang pagiging presidente. Yes. Paborito nyo pong picture na kayo po ang kumuha? Halos lahat ng kinukunan ko, paborito ko eh. Iyon. Siyempre, ang gaganda ng mga kuha ninyo. Imposibleng hindi na magustuhan yan. Oo. Ano itong pinapakita natin? Ito po, ano pong istorya dito sa picture Ang istorya na ito? niyan is, yan yung kauna-unahang litrato ko sa probinsya nang bago ako umalis sa papuntang Manila. Wala kasing camera ginagamit ako sa father ko. Ako tumaya ako sa wedding, nanalo ako. At ang kauna-unahan kong ginawa, bumili ako ng camera. Yan ang, kaya meron akong kuhang maganda dahil bagong camera yung ginamit ko. Ano po yan? Mga kaibigan niyo po ba yan? O ano? Yan yung tatay ko na pag pumupunta kami doon, nagdadala lang kami sa mga fisherman, lambanog. Pagbalik namin, meron na kami mga lobster, banagan, and everything. Ngayon, ang ginawa ko dahil dala ko yung camera, tatakbo agad ako sa unahan. Kukunan ko sila ng litrato against the light. Isang pitik lang dahil yung camera, analog, is 12 shots lang yon. So kinakailangan sigurado yon. Kaya ayan yon yung picture na. Very memorable sa akin yan. The pictures, the fisherman. Ang ganda. Yeah. Pinaka-paborito nyo po, kasi parang 20 coffee table books na po ang inyong nagawa. Alin po doon ang pinaka-paborito nyo? Ang paborito ko, siyempre, itong Palawan Island. Kasi yung Palawan Island is concept ko everything. Concept ko lahat yan. Layout and everything. So iba po, may mga collab na po kayo. Hindi naman, itong isa rin itong Spirit of Bicol, ginawa ko yan in my idea to show the different parts of Almasor, Albay, Masbate, and Sorsogon. Okay.
So, pinakita ko yan, ganyan. Walang nagdidirect, kundi ako lang in my mind. Tsaka ako lang nag-layout. Kung hindi po kayo naging photographer, ano pong ginagawa nyo kaya ngayon? Yan ang magandang tanong. Kinakailangan magsikap ka para umimprove ka ng buhay mo. Mm. Ano po kayong trabaho nyo? Bukod sa ano? Hindi ko lang alam, pero at least photography pa rin ang pupuntahan ko. Yun Kaya pa lang rin. sa ibang paraan ko gagawin. Ah, Ito nga ang ginagawa ko. That's part of my work. That's part of my assignment as a life, as a human being. Sir George, may pag-asa pa ba ang turismo sa Pilipinas? Meron, napakalaki. Napakalaki ng pag-asa natin. We have 3 islands, different character. Tagalog, Muslim, at saka kung ano-ano. Bisaya. Bisaya. So, napakalaki. Iba't ibang kultura and everything. Napakalaki ng edge natin to other country. Maraming salamat, Sir George. Sana umusbong pa at yumabong pa ang turismo dito sa Pilipinas. Kailangan namin ang katulad po ninyo mga travel photographer. Dadating yan. Kayo po ay may pwede nyo, yung inyong pong museum, ito po in the works na o balak pa lamang po Well, ito? meron kaming isang property sa Binangonan, which is, yun lang gusto kong ibigay. Kasi kung puro isip lang at ideas at dream, kapag hindi mo gagawin, ay walang mangyayari. I want to leave a legacy to my family, to my children, to put a museum of photography. Good works, good coffee table books, good of everything that everybody can relate using camera. And then, alam ko na halos ang lahat ng Pilipino ngayon is, halos lahat ay may cellphone, pero may camera rin yon. Pero, let's help the country to record the good things through pictures. Maraming salamat, Sir George. Ang ganda po ng inyong sinabi. Thank you. Salamat po. Kung may paniniwalaan ako tungkol sa turismo dito sa Pilipinas, paniniwalaan ko talaga si Sir George Tapan. Dahil nalibot niya na yung buong Pilipinas. Nalaman niya na at nakita niya na first hand kung gaano kaganda ang Pilipinas. Siya na rin ang nagtuturo at nag-a-advocate ng Pilipinas sa iba't ibang parte ng buong mundo sa pamamagitan ng kanyang photography. Sana may nanonood lang dito galing sa tourism para hindi naman puro mukha ni Secretary ang kanyang makikita natin sa mga airport at sa mga lugar kung nasaan ang mga tourist spots. No? Pero yun nga, nakakalungkot lang din na sa sarili niyang realization, meron siyang mga nakikita na kakulangan dito sa turismo dito sa Pilipinas. Kaya maganda, pagtuunan natin ng pansin, sana may nakikinig talaga from the government na pagtuunan yung infrastructure, yung presyo, yung mga suporta, pati ba naman yung banyo, talagang kailangan asikasuhin natin yung turismo. Dahil sa mata ni Sir George Tapan, meron pang pag-asa ang turismo sa Pilipinas. Ako po si James Karaan. Makabuluhang usapan, ating pagsaluhan. Tara na't magkwentuhan. Very relaxing at very natural naman ang usapan namin dahil we're talking the real things. Si Ernie Baron. Ang nakikita ko kay Sir George Tapan. Sorry, intrusive thoughts ko yun. Pumasok ko, sabi ko. Kaya pala lagi niya tinitingnan yung weather. May hawig pala siya kay Ernie Baron. Pero natutuwa ako kasi ang daldal ni Sir George. Noong una, kala ko mahirapan ako kasi wala naman ako alam sa photography. Di mo ako artistic, di mo ako visual artist. Pero ang nakita ko kay Sir George, parang ang saya niya kausap. Parang ka nakikinig sa lolo mo na ang daming experiences sa buhay. Na kinikwento yung panahon ng hapon, parang ganun eh. Tapos may kita mo tungkol sa travels na yung sinasabi niya, kinikwento niya. Hindi siya madamot sa pagbibigay ng advice at pagtuturo. Kaya nga natuwa ako nung may advocacy pala siya doon sa mga indigenous tribes na turuan sila kung paano mag-picture. So baka ngayon yung mga indigenous tribes na nagpipicture ng mga puwet nila dahil doon sa binigay ni Sir George na digicam. Pero hindi ko na sinabi sa episode yun. Dito na lang sa reaction. Kwento ng bayan at kwento ni Juan, inyong pakinggan. Makabuluhang usapan, ating pagsaluhan. Kasama si James Karaan, tara na't magkwentuhan.